makapasa ka ng 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kahit 75 lang, okay na yan. Oh. Na senador na pumirma ng resolusyon. Pinasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinaporma. Hindi ka nga naka-first base eh. Higher precedence than the motion to dismiss. But Mr. President, that is not consistent with the immediate character of the decision. The decision says it is immediately executory. The motion to table, hindi po immediate yun. 3/4 are also impeachable officers. So, tambalos-los, hindi ako nagtataka sa ginagawa mo na binubuli mo ang Korte Suprema. Kasi dugong aso ka talaga. Talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga. At ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. You really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi na ba body shaming? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Sino po yung pinupush nyo na makakatandem ni Senator Risa for 2028? Maraming nagsasabi si General Torre. Pwede siya. Anak ka ng President Bongbong Marcos, I will put an end to poverty and mass starvation in the Philippines. Nako, Bongbong, magkakaproblema kayo. At bakit naman hirap? Alam mo yung poverty, madali lang yan tapusin, pero yung masturbation, abay, mag-isip-isip ka muna. Human rights violation yan. Nako, sinasabi ko sa iyo. Today, but you know, there's Feb 2026 anyway. So I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refine it. Para masagot ang mga issue kaugnay ng mga alegasyon ng katiwalian sa paggamit ng confidential funds at matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at Speaker, kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maire-refile ulit ang impeachment complaint sa Kamara sa February 2026. Ayan na nga mga guys, before magsalita itong tulong guys, sinasabi nyo accountability. Wala na ba kayo ibang ginagawa dyan? Talagang sinipisalan talaga ang palaging agenda ninyo dyan. Maya naman kayo, hoy, bunjing, itong si Dambuhalang Sanggol. Shout out sa iyo. Eto na nga mga guys, talagang hindi pa rin magpapaawat mga guys at mag-refile daw sila by next year, February. Walang problema. Bring it on palagi. Yan ang gusto ni Dito Sara eh. Ang problema lang kasi nahalata namin na parang hindi gusto ng Malacanang mangyari yan. Kasi talagang sasakit. Yan si Lisa Tanas. Naalala niyo yung kumpisal ni Dito Sara patupod niya sa DepEd na sobre-sobre na yan? Diba? Sinong author niyan? Walang iba doon si Lisa Tanas. Kaya hindi matuloy-tuloy yan. Oh. Ngayon, sinasabi nyo lang yan, pero I don't think matutuloy yan mga guys kasi it's a long run pa rin yan, 6 months mula ngayon. February, marami pa rin nang mangyayari dyan. Kaya lang itong si Kim Bunjing, ito si Dambuhalang. Diba? Oh, ayaw pa rin paawad sa kanyang ambisyon. Yun nga mga guys. Alright, welcome back to my channel. And today, marami tayong pag-usapan. Ito na nga. Unahin natin ito. Si Risa Hontiveros na supalpal dyan sa Korte Suprema. Yung sa pinagyayabang niya doon kay Marcoleta, di ba? Nakipagbibate dyan kay Marcoleta na alam niyang batikan at magaling na talagang veterano. Nagyayabang sa kanyang mga references. Yung mga puligo niya, puro palpak pala. Nasupalpal dito sa Korte Suprema. Yan, panoorin natin itong pagkasupalpal ni kaning witness queen. Let's go. Sa Korte Suprema, pinabulaanan ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros patungkol sa pagbaliktad umano ng Korte Suprema sa isang unanimous decision noong 2009. Yes, Gianna, nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang desisyon nila sa isang kaso noong 2009 na binanggit ni Senator Risa Hontiveros sa panahon ng botohan sa Senado kaugnay sa issue na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
Sa isang pahayag, sinabi ng LC sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Atty. Camille Ting na sinabi ng LC na ang ruling nila sa kaso ng League of Cities ay hindi unanimous. Sabi ni Ting, hindi nila alam kung saan nagsimpa ni Contiveros ang claim nito na ang desisyon nila unanimous. Ayon nila, para sa mga kopya ng desisyon at resolusyon, pwede ito tignan sa Supreme Court e-Library o Philippine Report. Ayan, di ba? Risa, supalpal naman. Strike 3 ka na naman. Alam mo, sinungaling, hindi totoo. Tapos, nagbabayad pa ng witness. Senador ka, for God's sake. Diba? Sana mawala na ito by next election. Hindi nga po talaga pwede itong ganitong klaseng politiko na alam naman natin na affiliated ito sa mga kaliwa itong ginayo. Tapos ginagamit pa ngayon ng administrasyon. Yun ang masakit dito mga guys. Kasi itong administrasyon, they take advantage niya sa mga kaliwa. They know. Ito yung number 1 salot, itong mga NPA. No? Itong mga nagre-record, itong mga kabataan party list, itong mga akbayan. Yung mga yan. Tapos yung mga project niyan, isipin yung mga congressman, party list kayo dyan. Ano kaya ang mga pinagagawa nila sa mga pondo nila mga guys? Di ba? Hindi ba kayo mag-wonder? Itong mga laging sumisigaw ng accountability, transparency, sa pagmumukha niyo dyan. Itong party list ni si Raulo. Alright, tumako naman tayo dito po kay Dilima mga guys. Itong bago namang salot mo sa kasama naman ng kasapi ni Castro. Itong si Dilima. Tingnan natin itong yabang niya. Kasi magandang video ito. Binalatan siya dito. Senator Marcoleta. Bagong paborito natin. Let's go, Marcoleta. of Representatives, isa pong bagong pasok doon, ngunit matagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging senadora, naging Secretary of Justice, naging chairman ng Human Rights Commission. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Sana po, magtinda po siya ng matagudtod na kanin dyan sa Samar. Baka may bibili kaya. Pwede kaya siyang pumunta dyan sa Pampanga po para magbenta ng magadto na kanin. Kung may bibili, baka sakali. Pumunta kaya sa Panay para magbenta ng lagdos na kanin. Wala po siguro, Mr. President. Baka ngayon dingding hindi pa patusin. Huwag pong ganun. Ang dami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Ang dami, kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach. Huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang apat po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung apat, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama. Ayan, supalpal ang number 2 nagmamagaling. Di ba? Ang sarap niyong ipagpuntog ng mga ulo niyo kay Risa Tanas din. Itong si Risa Virus at saka si Dilima. Kayo, huwag kayo. Dahil andyan na po si Marcoleta. Palagi kayong barado. Shout out again kay Marcoleta. At dumako naman tayo dito mga guys. Ito, mas malupit ito. Si Mayor Magalong, talagang hinamon na po niya ito. Tulunggis ng mga congressman dyan sa investigasyon. Puno nyo na dyan sa flood control. O sige, ipatawag nyo lang daw si Magalong mga guys. Ito, hinahamon niya. Gusto nyo ng transparency, accountability, o ano pang gusto nyo. Pwede pa nag-volunteer pa itong si Magalong na mga guys na siya ang mag-lead ng investigasyon dyan. O gusto nyo. Kasi may karanasan at meron ng previous na mga ginawang investigation sa mga ganyan, di ba? O narinig natin, mga paborito daw ninyong project, itong mga lead lights, itong mga solar lights. Kasi isipin nyo ba naman? Yung ilaw sa daan na nakikita natin sa center lane mga guys, yung mga pailaw na yan na solar, that is 11,000 per piece daw. Pero kung susumayin, that is only 1.8. Diba? Ang laki ng kurato. At yung mga tulong guys, mga kickback nila. Eto, hinahamon na kayo. Mayor Magalong mga guys, shoutout kayo sa kanyang hamon dyan kay Kim Jong-un ng mga tulong guys. So, gusto nila akong tawagin, tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Hindi naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person.
Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan. Pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body dyan sa flood control project. Basta yatas nila sa akin yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. No, ayun, di ba? Itong mga tulunggis na palaging nagpe-press-con. Anong masasabi nyo kay Magalong? Lagi daw kayo satsat ng satsat eh. So, tawagin nyo lang daw siya dyan sa investigation, lalo may dyan sa flood control. Dapat, itong si Magalong ang mag-lead ng investigasyon dyan, hindi kayo. Kasi alam nyo, ang dami ding mga sangkot ng mga kontraktor ng mga kasama nyo. Di ba? Laging nababanggit yung mga kontraktor dyan sa Kongreso na yung mga project nila, they're trying hard na sila din ang magkukontrata para double impact sa mga kickbackan. Aantayin natin ang sagot nitong mga tulunggis mga guys kasi para sa atin mukhang walang ibang bibig itong mga inayupak puro bipisara. Move on naman, move on. Naku po, nakakahiya na po kayo. Wala ang imahe nyo po. Parang nilagay lang kayo dyan para walang ibang gawin kundi siraan ng mga Duterte. Diba? Tapos naiipit ang taong bayan. Hindi namin alam kung anong pinagagawa nyo sa pera ng bayan, yan sa mga insertion, yan sa mga pundo nitong mga hinayupak na NPA mga guys. Itong mga anak bayan, akbayan, yung mga teachers, ano kaya ang pinaggagawa nila sa kanilang mga pundo o mga proyekto? Bakit hindi makita yan? Wala, yan ang lagi natin pinapanawagan at hopefully, dyan sa panahon ni VP Sara, kung siya man po ay manalo, dapat isa din yan sa tutukan na talagang mabulat-lat yan, makita ng taong bayan yan. Transparency ang gusto ninyo, accountability ang gusto ninyo. Eto, buksan nyo muna yung mga hinayupak na mga libro nyo bago kayo magsisigaw-sigaw. Maya naman kasi mga balat nyo. Sigaw-sigaw, accountability, panagutin ang mga hinayupak. Ang daming ginawa na inyong Kim Jong-un sa mga insertion dyan. Itong isaldi ko. Diba? Ang dami nyo, hindi nyo masagot sarili nyo mga budget na pinagagawa nyo. Tapos sumisigaw kayo sa iba. Maya naman kayo. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Kaya po. Pero sige, patuloy lang po kayo sa kanyang kapalan na mukha. Kaya kasama nyo na dyan si Dilima. Ay, naku mga guys. Alright, shoutout din yan kay Tatay Digong kasi nabalitaan ni Tatay Digong na nanalo itong si VP Sara dyan sa Korte Suprema. Talagang masayang-masaya daw po si Tatay Digong. Nag-day off daw sa lahat ng mga gawain niya. Yung gusto niyang i-celebrate yung pagkapanalo po ni VP Sara dyan sa Korte Suprema. Shoutout sa iyo, Tatay Digong. Maraming salamat. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Talagang hindi natin to tatantanan. Itong mga tulunggis na baliktad palagi ang pag-iisip. Baliktad ang sinisigaw. At sigurado na naman ito magkalat na naman ito sa kalye mga guys. Kasi hindi papayag yan sa desisyon sa Korte Suprema. At shoutout dyan kay Sindanya, itong hiwi. At saka itong si Darian, ito kayo. Pinapasagot na kayo. Sana makontempt itong dalawa ng mga guys. Ito, sampulan ito. Dapat sampulan ito ng Korte Suprema. Diba? Dapat hindi payagan itong mga ganito na talagang binababoy nila ang Korte Suprema. That is unacceptable. Kaya shout out dyan sa inyong dalawa. Hopefully po ang makulong kayong dalawa. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.